Isang magandang araw po mula sa Boracay. Ito po yung beach natin. Ito po ang inyong Sir Al, isang Boracay tour guide, ang inyong Profesor na Lakpachador. Ngayon po sa vlog natin ito ay pag-uusapan natin ang issue tungkol sa OJT. Kadalasan ito po ay para sa mga mag-aaral ng BS Hospitality Management at BS Tourism Management. Ano po ba ang advantages ng OJT po dito sa Boracay? So, at bakit mas magandang mag-OJT sa Boracay? Una-una po, as compare sa Manila, as compare sa Cebu, dito po sa Boracay ay walang traffic. At kung magkakaroon man po ay sandali lang po ito. At kung dumating ang panahon, sasabihin natin na ma-traffic man po kayo, ay pwede naman po tayong maglakad sa beachfront. So pwede tayong maglakad kung dumating ang panahon na talagang magkaroon ng traffic. Pero sa experience ko po talagang halos walang traffic dito. Nagkakaroon lang po ng matinding traffic sa Boracay kung magkakaroon po ng mga sikat na gatherings kagaya po ng ASEAN Summit, APEC Summit na kung saan dumadating ang mga dignitaryo. Ako po ay taga Manila na natira sa Bulacan. Kung alas 8 po ng umaga o alas 9 ang pasok ko sa hotel na pag-OJT-han ko, galing po ako ng Bulacan, kinakailangan gumising po ako ng alas 4 ng umaga para umalis sa bahay namin, makipagbalyahan, pumila ng napakahaba sa MRT, sa mga van services para po makarating ng alas 9 sa aking hotel na pag-OJT-han. Sa panahon po ito, sariwang-sariwa po ako umalis doon sa aking bahay. Pagdating na sa hotel na pag-OJT-han ko, malamang ay bilasang-bilasa na po ito. Bilasang-bilasa na po ako. So, advantage po, walang traffic sa Boracay. Kung alas 8 ang pasok niyo sa hotel, gumising po tayo ng mga alas 7, hindi tayo mahuli kung mapakabilis naman nating maligo. Tiyak alas 8 makakarating po tayo, no need to rush. Hindi po tayo ma-express doon. Pangalawa po, napaka-importante na tingnan din natin ang crime rate sa lugar na pag-OJT-han natin. Kung mag-OJT po tayo sa Manila, ganun din po sa Cebu, at lalo na po sa Maynila. Sa totoo lang, hindi niyo ako mapapalakad ng hating gabi sa Rojas Boulevard o doon sa mga ibang lugar sa Maynila. Dahil alam na natin kung ano ang sitwasyon doon. Sa kagaya kong isang magulang na maglalabas ng anak, magpapa-OJT sa mga ganyan lugar, pagka dumating ang panahon na madaling araw na at wala pa yung anak ko, tiyak nakakabog-kabog na ang dibdib ko. Sa Boracay po, low crime rate. Ibig sabihin, halos meron dito mga krimen. Totoo lang, meron din. Pero ito po yung mga petty crime. Nawalan ng cellphone o baka naman naiwan. Yung pera, kadalasan naman po ay minsan naiiwan ng mga bisita yan, lalo kung lasing, pero naibabalik din naman po sa kanila. So, hindi natin sinasabi na talagang napakaganda ng Boracay at talagang wala. Meron dito. Pero yung mga murder, yung mga napagtripang ka, yung mga addict na napagtripang ka, na nasaksak, etc. o namatay dahil sa pagkukommute, dahil po na hold up, wala po kayong mababaltaan dito. So, napakababa ng crime rate sa Boracay. At syempre po, palibot kami ng isla. Alam din siguro ng mga kriminal na pagkagagawa sila dito ng krimen, tatawid sila ng dagat, at pag tumawid po sila ng dagat, posible silang mahuli. Ano pa po ang isa sa advantage ng Boracay kung dito tayo mag-OJT? Ito po ang top tourist destination ng bansa. Ang premier tourist destination ng bansa. So halimbawa po, nasa abroad, ano ba ang kadalasan na pag sinabi ang Pilipinas, bukang bibig ng mga turista? Una-unang naiisip nila ang Boracay. Siyempre, andyan ang Manila bilang sentro at ang Cebu bilang malalaking syudad. Pero pagdating po sa tourist destination, Boracay po ang palaging nasa isip nila. Ang Boracay po ay taon-taon nagiging top tourist destination ng bansa. Number 1 hanggang number 5. So siyempre, kilalang kilala ito sa buong mundo. Kung tayo ay mag-OJT dito at mag-a-abroad tayo, at nailagay natin yan sa ating resume, malamang napakabigat na
ng resume natin. At kung mag-a-abroad tayo, kilala po ang Boracay. Titingnan nila saang hotel ka nag-OJT, saang lugar ka nag-OJT. Eh kung nag-OJT ka doon sa ibang area na hindi naman kilala sa abroad, sa palagay niyo po ba, magkakaroon ng spark sa mata ng hiring officer sa abroad na tanggapin tayo? So, advantage po kapag ka nasa Boracay tayo nag-OJT dahil ito po ay isa sa mga top tourist destination ng bansa. So lahat po, sinabi ko na kanina na walang traffic sa Boracay o merong konting-konting traffic, pero lahat po ng mga establishment dito, ng mga hotel dito ay walking distance lang. Kung hindi naman po, nagsasakay lang tayo ng konti, 10 to 15 minutes, maximum na siguro 20 minutes para marating natin isang lugar. Pero ang pinaka-sentro po ng Boracay ay umiinog lang sa Station 1, Station 2 at Station 3. So, kung ang dormitory natin ay nasa lugar na to, kadalasan po ay maglalakad lang tayo o sasakay tayo at ang halaga na pamasahe dito ay nagkakahalaga ng 15 pesos. As compare uli sa Maynila, na kinakailangan natin o sa Cebu, na kinakailangan natin na pag na-traffic na tayo, kinakailangan nating mag-grab. At na-traffic din si Grab. So mag-aangkas tayo ngayon. Habal-habal. E paano kung umuulan? So yan ang problema. Not necessarily sa Maynila nag-OJT tayo, ang dormitory natin ay malapit lang sa hotel na pag-OJT-han natin. Hindi kagaya sa Boracay, nakita po natin ang haba ng beach na to, halos lahat po dito ay walking distance lang. So sa Boracay po, napakarami ng high quality, high category ng mga hotel. So yung totoong sinasabi natin na 5-star, 4-star, narito sila sa Boracay. Dahil ang Boracay po ang top tourist destination ng bansa. So ibig sabihin po, nakikipag-compete tayo hindi sa mga hotel na nasa Maynila, sa Cebu, sa Boracay, sa Davao, sa Bohol. Nakikipag-compete po ang mga hotel dito sa Boracay doon sa mga hotel na nasa Thailand, sa Bali, sa Vietnam. Internationally po ang kompetisyon na nilalabanan ng mga hotel sa Boracay. So kinakailangan at par with international standard po ang kanilang quality. So napakarami po ng mga papagpipilian ng magagandang 5-star hotel. Ito po yung totoong 5-star na pag sinabi natin. Kasi sa ibang probinsya, may mga sinasabing hotel, 4-star daw sila o 5-star, pero pag nakita naman natin, parang nakakapagtaka na 4-star o 5-star sila. Ano pa po ang advantage ng Boracay? Patuloy po, high and continuous increase of tourist arrival. Patuloy na dumadami po ang mga bisita rito, lalo na nag-open ng pandemya. Kung hindi nga po siguro nagkaroon ng pandemya, ang problema namin dito ay ang overcapacity dahil sa sobrang dami ng mga turista ang pumupunta rito. Both local at foreign. Bago po magpandemya, pag napunta kayo sa Boracay, para kayo ang turista sa sobrang dami ng foreigner. Pagdating po ng January, February, akala nyo nasa Europa kayo dahil sa sobrang dami ng mga blondie na nandito sa beachfront na nagsasunbathing. Ganon din po na nakumakain sa mga restaurant. Pagdating naman po ng peak season ng Chinese New Year, akala nyo nasa China kayo dahil ang dami po ng flight na galing sa China. Ganon din po sa time ng peak season ng mga Koreano. Diverse profile po ng mga turista. Dito nyo lang po ma-experience sa Boracay na mapagsilbihan ang iba't ibang klaseng turista. Pag nasa isang hotel kayo, akala nyo Amerikano yung pala, English sila, Irish, German, French, Russian, Polish, Finnish, etc. So ang dami po, iba-iba. So mahahasa yung pakikipag-communicate natin sa mga foreign guests na kailangan po natin later on na kung magtatrabaho tayo sa industry. Ito po ang advantage sa Boracay. Ito po ang mga rason bakit ino-offer namin ang Boracay na dito kayo mag-OJT. So sa susunod po na vlog natin, pag-uusapan naman natin magkano pa ang magagastos sa pag-OJT sa Boracay, ano yung mga proseso. Pero pansamantala, namnamin po muna natin yung sinasabi namin na advantages. Ito ba ang kailangan nyo para maging foundation ng future nyo
Tandaan po natin, napaka-importante ng OJT sa hospitality at tourism industry. Minsan, ito lang ang panlaban ng isang ordinaryong mag-aaral na nag-aaral sa isang hindi kilalang university, sa hindi branded na university, sa lugar na nasa bundok, nasa probinsya. Ano ang laban natin? Kung ang makakasama natin sa pag-apply ay galing sa mga branded na university. Ikaw na OJT ka ay galing ka sa probinsya na hindi nga kilala kung saan college ka nang galing, saang lupalop ka, saang bayan ka nang galing. Pero kung nag-OJT ka po sa isang kilalang 5-star hotel, sa isang top tourist destination ng bansa, sa palagay ko, qualified ka. So, pag-aralan po natin yung aming suggestion, ano po ba ang kailangan, ano po ba ang rason, bakit dapat piliin ang OJT sa Boracay. Kung nangangailangan po kayo ng further information tungkol sa OJT, tungkol sa package, any kind of information about Boracay, lalong-lalo na po sa OJT, mag-message lang po kayo sa amin. Nasa ibaba po yung link at handa namin po kayong tulungan. Muli po, ito ang inyong Sir Al, isang Boracay Tour Guide, ang inyong profesor na lakwatsyador. Maraming salamat po.